Sa utos ng Demon Lord, dinala si Sorayang sa isang lugar na hindi niya inaasahan, ang Demonic Judgment Pavilion. Sa tuktok, ang Demon Lord ay kampanteng umiinom ng alak. Tila mas matamis ang alak ngayong araw, wika niya. Isang senyales na ang kanyang predatory instincts ay nagagalak sa paparating na pagtatagpo. Habang umaakyat sa matarik na bundok, hindi mapigilan ni Hajan na mapansin ang bawat gwardya. Totoo ngang ito ang headquarters ng Demon Cult. Napakaraming high-level masters ang nakapaligid. Para sa kanya, ang pakiramdam na ito ay katulad noong nakulong siya sa inescapable formation ng Righteous Heavenly Alliance. Isang mali lang na galaw, at siguradong tapos na siya. Ito na ang tinatawag na Dragon's Pool and Tiger's Den, ang kuta ng mga halimaw. At nang makarating si Sorayang sa harap ng pavilion. Pasok ka na, utos ng gabay. Sa likod ng pintong yon, naghihintay ang pinakamalakas na tao sa ilalim ng langit. Hindi alam ni Hajan kung ang sasalubong ba sa kanya ay isang mainit na pagtanggap bilang anak, o isang malupit na hatol bilang basura ng sekta. Ang Demonic Judgment Pavilion ay hindi lang basta pangalan, ito ay isang lugar kung saan ang bawat salita ay may timbang ng buhay at kamatayan. Pagpasok ni Sorayang, ang matindi at nagyayelong taglamig sa labas ay biglang naglaho. Sa harap niya, isang paraisong puno ng sariwang damo at bulaklak. Ang eksaktong lugar na pinapangarap ni Hajan para sa kanyang pagretiro. Panaginip ba ito? Isang illusory formation? Pero bago pa man siya makapagmuni-muni, isang boses ang narinig niya. Ang pavilion na wala kanina, bigla na lang lumitaw sa gitna ng kawalan. Isang mahiwagang sining na tanging ang pinakamalalakas lang ang kayang gumawa. Habang naglalakad si Hajan, isang nakakangilabot na pangyayari ang nagaganap. Sa bawat tapak niya, ang damo at bulaklak ay sumisibol at nabubuhay, pero sa susunod niyang hakbang, agad itong nalalanta at namamatay. Ang aking mga paa, gumagalaw ng kusa. Tila ako ay nilamon na ng salamangka, bulong ng kanyang isip. Sa unang hakbang, may buhay. Sa ikalawa, may kamatayan. Interesante. Iyan ang wika ng Demon Lord. Ito ba ang Demonic Judgment Pavilion na binuo ng imahinasyon ni Sorayang? O ito ay isang pagsubok sa kanyang kaluluwa? Maging ang Assassin King ay nakakaramdam ng matinding panganib. Ang kanyang basic instincts ay sumisigaw na tumakbo, pero alam niyang wala ng atrasan. Sa dulo ng mahabang lakad na yon, naghihintay ang Ninth Heavenly Demon, ang maalamat na si Li Cheonsang. Ang taong kinatatakutan ng mga hari at sinasamba ng mga kulto. Habang papasok si Sorayang sa kuta ng Demon Lord, isang nakakapangilabot na usapan ang nagaganap sa labas. Ayon kay Mudam, 2 beses pa lang may nakakapasok sa Demonic Judgment Pavilion sa ilalim ng pamumuno ng Ninth Heavenly Demon. Ang akala ng lahat, ang First Young Lord ang unang disipulo ng Demon Lord, pero dito sila nagkamali. May isang hindi kilalang disipulo na nauna sa lahat. Isang aninong naburana sa kasaysayan ng Demon Cult. Ano ang nangyari sa unang disipulong yon? Ang sagot ay magpapatindig ng inyong balahibo. Namatay siya sa loob mismo ng Judgment Pavilion. Ang kanyang katawan, ang kanyang balat ay tila pinagpira-piraso ng mababangis na hayop. Wika ni Mudam, isang malupit at madugong kamatayan na walang sinuman ang nakakaalam ng dahilan. Kung ganun ang Demon Lord ba ang pumatay sa kanya, tanong ng gabay. Kung balak siyang patayin ng Demon Lord, hindi na niya ito dadalhin dito sa simula pa lang, dagdag ni Mudam. Isang malaking palaisipan, kung ang pavilion ay hindi lugar para sa pagpatay, ano ang tunay nitong layunin? Sino ang pangalawang tao na nakatapak sa Demonic Judgment Pavilion at nagawang lumabas ng buhay? Hindi ito ang First Young Lord, at hindi rin ito isang elite assassin. Siya ang General Strategist. Ang tanging tao sa buong Demon Cult na umakyat sa tuktok gamit ang kanyang talino sa halip na dahas. Isang patunay na sa loob ng Judgment Pavilion, hindi sapat ang lakas ng muscle, kailangan mo ng matalas na isip para makaligtas. Lumabas siya ng may taas noo, wika ni Mudam. Isang matinding pagkakaiba sa sinapit ng unang disipulo na nilapa ang katawan. Ibig sabihin, ang judgment ng Demon Lord ay hindi lang sinusukat ang iyong martial arts, kundi ang iyong determinasyon at katinoan.
At ngayong araw, sa ikatlong pagkakataon sa kasaysayan, muling bumukas ang pinto para sa ating bida. Makakalabas pa kaya siyang buhay? Tanong ni Mudam sa hangin. Isang pagtatagpong yayanig sa langit at lupa. Sa harap ni Sorayang si Li Cheonsang, ang ninth heavenly demon, yumukod si Sorayang bilang paggalang. Tumayo ka, maikling utos ng Demon Lord, pero ang bawat letra ay tila may bigat ng isang bundok. Habang tumatayo si Sorayang, hindi niya mapigil ang mamangha. Walang inilalabas na chi ang Demon Lord, pero ang kanyang matayog na dignidad ay sapat na para sabihing hindi lang siya basta isa sa 10 pinakamalakas, siya ay isang martial god na nasa level na ng pagiging kalahating immortal. Sa gitna ng nakalulunod na presensya, muntik nang mawala ng katinoan si Sorayang. Nakakatakot ang aura niya, isip niya habang pinipilit na huwag manginig. Ayusin mo ang sarili mo, Chun Hajan. Nasaan na ang pride mo bilang isa sa pinakamalakas sa nakaraang buhay mo? Isang mental battle ang nagaganap sa loob ng ating bida habang sinusubukan niyang pantayan ang presensya ng taong itinuturing na pinakamalakas sa ilalim ng langit. Biglang nag-abot ng inumin ang Demon Lord. Kunin mo to, wika niya. Isang simpleng kilos, pero sa loob ng Judgment Pavilion, bawat galaw ay may kahulugan. Tinanggap ito ni Sorayang at sa isang lagok, napakasarap. Ang bango at tapang ng alak ay tila nagpabalik sa kanyang wisyo. Sa gitna ng sarap ng fancy booze, biglang tanong ng Demon Lord. Hiniling mong makita ko. Ano ang dahilan? Isang direktang tanong. Sa harap ng Demon Lord, ramdam ni Sorayang ang sobrang lamig ng pakikitungo. Walang paligoy-ligoy, direktang tanong ang sinalubong sa kanya. Mayroon akong kahilingan, sagot ng ating bida. Kahilingan? Ano yun? Tanong ng Demon Lord. Dito na nagpanik ang utak ng ating bida. Anong ginagawa mo, Chun Hajan? Hiyaw ng kanyang isip, mula sa pagiging isa sa 10 malalakas sa dating buhay, naging isang pipi siya sa harap ng martial god. Maaari po bang lisanin ko na ang cult? Isang katahimikan na nakakabingi ang bumalat sa Judgment Pavilion. Sa halip na sabihing gusto lang niyang magpahangin sa labas, ang lumabas sa kanyang bibig ay ang pinaka-ipinagbabawal na salita sa loob ng sekta. Ang simpleng magpahangin sa labas na kahilingan ay naging isang deklarasyon ng pagtalikod sa Heavenly Demon. Sa mundong ito, ang pag-alis sa cult ay madalas na nangangahulugan ng kamatayan. Gusto mong lisanin ang cult? Tanong ng Demon Lord. Opo, tugon ng ating bida. Epektibo ba ang pagiging tapat ko? Tanong ni Sorayang sa sarili habang pilit na pinapakalma ang kanyang nagwawalang puso. Lagyan mo, maikli at malamig na utos ng Demon Lord. Habang nagsasalin si Sorayang, nanginginig ang kanyang kamay. Hindi niya mabasa ang ekspresyon ng Demon Lord. Ang ekspresyon ng ninth heavenly demon ay mas matigas pa sa bakal. Dito na binitawan ng Demon Lord ang mga salitang nagpapatigil sa mundo. Masyado kang malabo. Ang ibig mo bang sabihin ay mamamasyal ka lang? O gusto mo nang putulin ang ugnayan mo sa cult? Hindi mo ba gustong maging disipulo ko? Isang tanong na may dalawang talim. Kung sasabihin ni Sorayang ang totoo, baka mapugutan siya ng ulo. Pero kung magsisinungaling siya, baka habang buhay na siyang hindi makaalis. Hindi po yun ang ibig kong sabihin, sagot ng ating bida sa takot. Sumusuko ka na ba dahil sa nanghihina mong katawan? Hanggang dyan na lang ba ang iyong kakayahan? Wika ng Demon Lord. Hindi. Hayaan mo akong magsalita, hiyaw ng isip ni Sorayang. Nanginginig ang katinoan niya, nang marinig ang malamig na salitang, nakakadismaya, mula sa Demon Lord. Alam ng ating bida na kailangan na niyang bumawi. Sa desperasyon, binago niya ang kanyang kahilingan, gusto ko lang po sana ng magpahangin. Dahil nawala ang lakas ko, naisip kong mas mabuting lumabas muna para magmuni-muni. Ayos, siguradong kapanipaniwala yon. Kampanteng isip ni Sorayang. Pero ang sumunod na pangyayari ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Isang malakas na tunog ng baso ng alak sa lamesa. Ang Demon Lord ay tumitig ng diretso sa kanya. Ibig mong sabihin, gusto mo akong makita para lang magpaalam na mamasyal? Isang katahimikan na mas nakamamatay kaysa sa anumang patalim ang bumalot sa silid. Napagtanto ng ating bida ang laki ng kanyang pagkakamali. Sa mata ng Demon Lord, ang ginawa niya ay parang isang hari na inistorbo para lang pahintulutan ang pagliliwaliw.
Naging pabaya ako, isip ni Sorayang, habang nanginginig sa takot, pilit na nag-iisip ang ating bida. Mag-isip ka, Chun Hajan. Isang sagot na hindi ka mapupugutan. Hiyaw ng kanyang isip. Sa huli, nagpanggap siyang isang tapat na disipulo na nais lang magpasalamat sa kabutihan ng kanyang master. Gusto ko lang pong gawin ang aking tungkulin bilang disipulo, drama ni Sorayang. Akala niya ay gagana ang pagiging sentimental para lumambat ang puso ng Demon Lord. Pero ang baso ng alak sa kamay ng Demon Lord, naging abo sa isang iglap. Hindi natuwa ang Demon Lord sa narinig. Sa katunayan, tila lalo itong nagalit. Tungkulin ng isang disipulo, kamo? Tanong niya habang dahan-daang tumatayo. Sa puntong ito, napagtanto ni Sorayang ang isang bagay, ang Demon Lord ay hindi lang basta malakas, sobrang laki niya at nakakalunod ang kanyang presensya. Kung alam mo ang iyong tungkulin, hindi ka dapat nagpakita sa akin sa ganyang kalagayan. Isang deklarasyon na yumanig sa buong pavilion. Para sa Demon Lord, ang pagkakaroon ng mahinang katawan ay isang kahihiyan para sa isang disipulo ng Heavenly Demon. Ang pagpapakita ni Sorayang na walang martial prowess ay hindi loyalty, ito ay isang insulto sa training na ibinigay sa kanya. O sadyang nagkamali lang ako ng pagkilala sa iyo sa simula pa lang. Malamig na dagdag ng Demon Lord. Sa harap ng Demon Lord, nakaramdam ng matinding kilabot si Sorayang. Alam ba niyang hindi na si Sorayang ang nasa katawang ito? Tanong niya sa sarili. Ang mga mata ng Demon Lord ay tila binabasa ang bawat sikreto ng ating bida. Pero sa kabila ng takot, hindi mapigilan ng ating bida ang mainis. Isipin niyo, gumaling ka sa sakit na chi blockage, nag-effort kang pumunta rito para magbigay ng respeto, tapos sasabihan ka lang na hindi mo alam ang tungkulin mo. Ako ba ang weird dito o sadyang toxic lang ang pamilyang to? Isip ni Sorayang habang pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Pero bago pa man makahirit si Sorayang, binitawan ng Demon Lord ang huling salita. Magpapadala ako ng tao sa loob ng 3 araw. Maaari ka nang umalis. At ayun na nga, tapos na ang meeting. Naiwang tulala si Sorayang. Ha, yun lang. Paano yung kahilingan ko? Pwede ba o hindi? Isang matinding sakit sa ulo lang ang inabot ng ating bida. Nang makalabas si Sorayang, bumalik ang kapayapaan sa Judgment Pavilion. Isang matamis na ngiti ang nasilayan sa Demon Lord habang pinagmamasdan ang spring sa loob ng ilusyon. Matagal na rin noong huli kong nakita ang ganitong tanawin, bulong niya. Ibig sabihin, ang ilusyong binuo ng imahinasyon ni Sorayang ay isang bagay na nagustuhan ng Demon Lord. Ngunit sa pagbabalik niya sa trono, ang aura ng Demon Lord ay muling naging malamig at mapanuri. Ano ang balita sa ikatlo? Tanong niya kay Mudam. Nang sumagot siya na nagpapagaling lang ito sa bahay, hindi na kontento ang Demon Lord. Iyon lang ba? Isang maikling tanong pero puno ng pagdududa. Habang nagtataka si Mudam sa good mood ng kanyang Panginoon, binitawan ng Demon Lord ang isang metapora na magpapabago sa tingin natin kay Sorayang. 10 taon na ang nakalipas, kinuha ko siya sa akala na isa siyang imugi. Pero nadismaya ako nang malamang isa lang pala siyang makamandag na ahas. Isang basura na walang kwenta sa mata ng Demon Lord. Pero nang muli silang magtagpo sa Judgment Pavilion, may kakaibang nagbago. May taglay na siyang magic pearl sa kanyang bibig. Isang simbolo ng karunungan at kapangyarihan. Ayon sa Demon Lord, habang lumalayo si Sorayang sa kasamaan, mas lumalalim naman ang kanyang pag-unawa sa kamatayan. Dito na ibinunyag ang tunay na katotohanan tungkol sa Demonic Judgment Pavilion. Hindi lang ito basta gusali, ito ay isang highest level formation na tanging ang Demon Lord lang ang kayang gumawa. Ang pavilion ay parang salamin na naglalantad ng subconscious state ng sinumang pumasok dito. Kung ano ang nasa puso mo, iyon ang magiging itsura ng paligid. Ang spring and greenery na nakita ni Sorayang, iyon ang kanyang tunay na hangarin, isang buhay na payapa at malayo sa dugo. Pero huwag kayong pakasisiguro, ang formation na ito ay may kakayahang pumatay. Nakadepende sa kagustuhan ng Demon Lord, ang formation mismo ang aatake sa kanila sa paraang kahabag-habag, gaya ng sinapit ng unang disipulo na parang nilapa ng hayop. Nakaligtas si Sorayang dahil ang kanyang puso ay malinis. Maayos ba ang pag-aalaga sa solitary bamboo grove? Tanong ng Demon Lord. Sagot ni Mudam, maayos naman, pero may 5 nasusugatan sa bawat buwan at wala namang namamatay.
Pero para sa Demon Lord, ito ang pinaka-perfect na lugar para sa hiling ni Sorayang. Ipadala ang ikatlo sa solitary bamboo grove, mainam doon kumuha ng sariwang hangin. Isang biro na mas matalas pa sa anumang espada. Pagdating ni Sorayang sa gitna ng masukal na kagubatan, doon niya napagtanto ang laki ng kanyang pagkakamali. Demon Lord, baliw ka talaga. Hiyaw ng ating bida sa gitna ng kawalan. Imbes na mamasyal sa bayan o makakita ng magagandang tanawin, ipinadala siya sa isang lugar na puno ng mabangis na hayop at nakakatakot na aura. Demon Lord, walang hiya ka. Sigaw ni Sorayang na umalingaw sa buong gubat. Sa gitna ng masukal na kawayan, hindi mapigilan ni Hajan ang mag-alboroto. Anong sariwang hangin? Hayop, walang hiya, sigaw niya sa galit sa Demon Lord. Pero laking gulat niya nang may sumagot mula sa dilim. Young Lord, napakadelikadong pahayag niyan, banta ng isang misteryosong boses. Sa loob ng Demon Cult, ang pag-insulto sa Heavenly Demon ay katumbas ng agarang kamatayan, at walang exception, kahit anak ka pa ng Demon Lord. Agad na nagpreno ang dila ni Sorayang. Hoy, makinig ka muna. Hindi ko minumura ang Demon Lord. Palusot ng ating bida. Ganun ba? Pasensya na sa maling pag-unawa. Wika ng lalaki. Sa isip-isip ni Sorayang, parang mas matindi pa sa Emperor ang turing ng mga taong ito sa kanyang ama. Para sa kanila, si Li Cheonsang ay isang tunay na Diyos. At sino nga ba itong taong ito na biglang sumulpot? Kilalanin ng third leader ng Court of Elders, si Ma Dongpil. Isang mataas na opisyal na ipinadala mismo ng Demon Lord para maging personal guard ni Sorayang. Isang malaking karangalan ang pagsilbihan kayo, masiglang wika ni Dongpil. Pero para kay Sorayang, ang karangalang ito ay parang isang mabigat na kadena. Hindi niya kailangan ng guard, ang gusto niya lang ay mapalayo sa mga taong pwedeng magsumbong sa bawat kilos niya. Sa harap ni Sorayang, yumuko si Ma Dongpil at nanumpa sa ngalan ni Mara. Iaalay ko ang aking buhay para protektahan kayo, Third Young Lord. Sigaw niya na puno ng passion. Pero para kay Sorayang, tigil, huwag kang mag-alay ng kahit ano. Huwag kang manumpa, isip niya habang pilit na tinatago ang kanyang pagkairita. Sino ba naman ang matutuwa na may personal guard kang laging nakabuntot sa bawat hininga mo? Habang pinagmamasdan ang nakakamanghang scenery ng Bamboo Grove, isang masakit na katotohanan ang tumama kay Sorayang. Kahit anong gawin ko, hindi ako makakaalis dito. Hiyaw ng kanyang isip. Galit ako sayo, Demon Cult Bastards. Sigaw niya na umalingaw sa gubat. Ang hiling na lumabas ay naging pagpapatapon sa gitna ng kawalan. Pero sa gitna ng kanyang galit, napagtanto ng ating bida na hindi naman talaga ito magiging madali. Ang pag-aaksaya ng oras sa walang kwentang pag-iisip ay tapos na. Bakit nga ba gusto niyang umalis? Dahil alam ni Sorayang na ang pagiging Third Young Lord ay isang death sentence sa hinaharap. Pero sa ngayon, ang pagtakas ay imposible. Kung kailangan niyang mabuhay bilang Sorayang, gagawin niya ito sa sarili niyang mga kondisyon. Upang mabuhay sa katawang ito, kailangan ko ng kapangyarihan. Deklarasyon ni Sorayang, kailangan kong maging malakas. Ang mga salitang ito ang magiging pundasyon ng kanyang bagong simula. Isang mundong walang puwang para sa mahihina. Sa gitna ng masukal na gubat, napagtanto ni Sorayang ang tunay na batas ng Heavenly Demon Divine Cult, ang survival of the fittest. Hindi ito lugar para sa mga taong naghihintay lang na itapon. Kailangan kong tahakin ang landas ng martial arts, buhay man o kamatayan ang kapalit, deklarasyon ni Sorayang. Wala ng petty tricks o pagpapanggap. Gamit ang sariling lakas, lalakad siya ng may dignidad sa harap ng lahat. Pero habang nasa rurok ng kanyang determinasyon si Sorayang, Young Lord. Isang malakas na tawag ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Napasigaw ang ating bida sa gulat. Ang salarin, walang iba kundi si Ma Dongpil na may dalang pagkain. Isipin niyo, 2 araw na palang hindi kumakain o umiinom si Sorayang dahil sa sobrang lalim ng kanyang meditasyon. Hoy ikaw, ginulat mo ako. Sinabi ko nang huwag mo akong istorbohin. Reklamo ni Sorayang. Pero si Dongpil, walang pakialam sa galit ni Sorayang dahil ang mahalaga sa kanya ay ang kalusugan ng kanyang young lord. Sa mata ni Hajan, itong si Dongpil ay isang inflexible fella. Isang taong sobrang seryoso sa tungkulin pero nakakairita sa kulit.
Ganyan ba talaga ang lahat ng tao sa Demon Cult? O sadyang kakaiba lang itong si Dongpil? 3 araw sa gitna ng panganib, at ang unang hakbang para sa pagbabago ay nagsimula na. Ginamit ni Sorayang ang kanyang boundless technique para ayusin ang kanyang wasak na katawan at kaluluwa. Pero sa unang ikot pa lang ng kanyang chi, nanlaki ang kanyang mga mata. Ano to? Ang sirkulasyon ng boundless technique. Kakaiba ang pakiramdam nito sa dati. Sa gitna ng meditasyon, napagtanto ni Sorayang na ang katawan na ito ay nasa 3rd stage of power na agad. Para sa mga hindi nakakaalam, ang boundless technique ay nahahati sa 5 stages. Sa kanyang nakaraang buhay bilang Assassin King, inabot ni Sorayang ang peak ng 4th stage. Pero ang nakakagulat, ang nanghihinang katawan ni Sorayang, na may chi blockage pa, ay nasa dulo na agad ng 3rd stage at konti na lang ay aakyat na sa 4th. Posible kaya na ang batang ito ay isang genius, hiyaw ng isip ni Sorayang. Hindi lang yan, dahil sa Bamboo Grove, kusa ring nag-activate ang purification technique. Isang pambihirang abilidad na kumukuha ng maduming enerhiya o turbid chi sa paligid para linisin ang hangin, at pagkatapos ay ginagawang internal power sa tulong ng boundless technique. Habang humihinga si Sorayang, lalong lumalakas ang kanyang pundasyon. Sa tulong ng purification technique, ang maduming chi sa paligid ay naging gasolina para sa kanyang boundless technique. Dahil dito, naabot na ng ating bida ang 4th stage gaya sa nakaraan niyang buhay. 5 araw ang nakalipas. Tapos na, ang katawan ko ay tuluyan ng gumaling. Hiyaw ng ating bida, isang katawan na mas malusog pa sa kanyang tunay na edad. Maging ang kanyang buhok na dating maputla dahil sa chi blockage, ngayon ay kulay itim na sa tindi ng kanyang enerhiya. Pero huwag kayong magkakamali, hindi lang to dahil sa meditation. Dahil sa solitary bamboo grove na may purong enerhiya. Matapos ang pagpapalakas. Dongpil, napakagaling mong magluto. Papuri ni Sorayang. Isipin nyo, sa gitna ng mapanganib na gubat, ang ating bida ay nakakakain ng maayos at nakakatulog ng mahimbing. At dahil sa matinding pagsasanay, nagising na ang pinakamahalagang abilidad niya sa kanyang nakaraang buhay, ang hypersensation. Ano nga ba ang hypersensation? Ito ang abilidad na nakuha ni Sorayang mula sa libu-libong engkwentro niya sa kamatayan. Isang sixth sense na nakakaramdam ng bawat galaw sa paligid. At para mas lalong maging malakas ang abilidad na ito, gagamitin ni Sorayang ang kanyang martial art, ang Heavenly Net 6 Power Technique. Isang paningin na hindi kayang takasan. Ang unang anyo ng Heavenly Net 6 Power Technique ay nagising na. Ang Form 1, Omniscient Sight. Sa teknik na ito, ang 5 pandaman ni Sorayang ay umaabot sa mataas na antas na higit pa sa anumang mababangis na hayop. Kahit hindi tignan kanyang mga mata, ramdam niya ang bawat paggalaw ng dahon, bawat hininga ng insekto, at bawat anino sa kanyang paligid. Pero sa kabila ng vision na ito, Young Lord, isang boses ang biglang sumulpot sa kanyang likuran. Ginulat mo ako, hiyaw ni Sorayang. Walang hiya ka, nagtatago ka lang dyan para asarin ako, di ba? Bulyo ng ating bida. Magiging aktibo na ang mga demonic monsters paglubog ng araw. Balik na tayo, babala ni Dongpil. Sa loob ng 5 araw, nabuo na ni Sorayang ang pundasyon na kailangan niya. Ang talino ng katawan ni Sorayang at ang karanasan ng isang Assassin King, ito ang recipe para sa mabilis na pagpapalakas. Pero habang naglalakad sila pabalik, isang anino ang gumalaw sa likod ng mga kawayan. Isang presensya na hindi normal. Maging ang matapang na si Ma Dongpil ay napatigil. Multo ba yan? Tanong niya sa sarili. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.